po natin ay pinamagatan po natin maging matalino sa buhay. Maging matalino. Alam niyo po ba, napakalaki po ng pagkakaiba po ng isang matalino sa po ng isang mangmang. Kasi yung matalino, wala po siyang takot na mabuhay. Yung mangmang, madami po siyang kinatatakutan sa buhay. Kaya napakalaga na tayo po ay maging matalino sa buhay. So, basahin po natin yung talata sa aklat po na sinulat po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso. Sabi niya dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, napakahalaga bilang isang mananampalataya po ng Diyos, ang kinakausap po dito ni Apostol Pablo, yung mga mananampalataya po ng Diyos. Hindi po yung hindi mananampalataya ng Diyos. Kasi yung mga hindi mananampalataya, hindi po naintindihan na unawaan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit tayo, bilang mga nanampalataya na at mananampalataya ng Diyos, ito po yung sinasabi po sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Nasabi diyan, mamuhay po tayo tulad ng isang taong matalino. At sa isang talata, binanggit po ni Apostol ni King Solomon, basahin ko lang po yung Kawikaan 1:7. Sabi niya, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Sa malalim na Tagalog, ang sabi dito sa King James, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. So sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Sa mundo na to, lagi kong sinasabi, yung pamumuhay sa sistema po ng mundo, yung tama pwedeng maging mali. Yung sakto pwedeng maging kulang. At yung kulang pwedeng maging sakto. Di ba? Yung po yung sistema po natin, halimbawa, sinabi po natin, sa timbangan na lang, 50 kilos. Ang sakto, 50. Pero pagka tinimbang mo, 49. Pero pwede. Yun yung sistema po ng mundo. O yun naman, 49, pwedeng maging 50. Kasi yun po yung sistema, di ba? Ng mundo. O kaya, dito sa mundo, sabi nga natin, kapag magaling yung abogado mo, yung mali, nagiging tama. At yung tama, nagiging mali. Yun po yung sistema. Pero sabi nga natin, ang binabanggit po dito, yung totoong katalinuhan sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, ito po yung totoo at tama at kalooban po ng Diyos. At kung babalikan po natin yung sistema po ng pamumuhay po ng mundo, galing po naman yan sa Biblia. Lahat ng pamumuno dito, nakabase po yan sa Biblia. Kaya lang, dinagdagan po ng mga tao na nagmamatalino. Ibig sabihin na nagmamatalino, hindi po sila totoong matalino. Dinadagdagan, kaya nagiging hindi tama yung palakuntulan po natin dito sa mundo. At sabi ko nga sa kalsada na lang, bakit madaming mga tao nag-aaway? Kasi sa kulang po ng katalinuhan kung paano dapat magmaneho po sa kalsada, di ba? Dahil sa kakulangan ng kaalaman, kaya nakikipag-away. So, mahalaga po yung pagiging matalino. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So, pasilin po natin yung katalinuhan. Una, sabi ko nga po dyan, katalinuhan o karunungang intelektual. Sabi nga, mahalaga na maging matalino tayo sa mundo na to. Madami pong katalinuhan ng mundo na hindi po angkop sa salita ng Diyos. Subalit tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, kinakailangan yung katalinuhan po natin nakabase kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, sabi po dyan sa 2 Chronicle 1:10, kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayan to. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayan ito? Ito po yung panalangin po ni King Solomon. Sundan na lang po ninyo sa inyong mga Bible sa 2 Chronicle 1:10.
Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghahangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo inihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo ay karunungan at kaalaman sa pamamahala sa bayan ito na niloob kong pagharian. Ipagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo at hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan. So, si King Solomon, kung titingnan po natin, nung siya po ay naging king ng bansang Israel, na pinalitan po niya si King David, ang hiniling po niya sa Diyos ay, ano po doon? Sabi dito, humingi po siya ng karunungan at kaalaman. Kasi kapag po yung isang tao ay matalino, wala po siya takot sa buhay. At hindi lang po siya matalino, kundi nandun po yung kanyang kaalaman kung paano mabuhay bilang isang tao na nabubuhay dito sa ibabaw po ng lupa. Kaya si King Solomon, yun po yung kanyang panalangin. Lord, bigyan mo po ako ng katalinuhan, bigyan niyo po ako ng kaalaman upang mapamahalaan ko yung bansang Israel na pinagkatiwala mo po sa akin bilang isang lingkod mo. Maging sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, napakahalaga na bigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan at kaalaman. Kasi yung sistema po ng mundo, palago yung katalinuhan at kaalaman po ng mga tao. Di po ba? Napapansin po natin yan. Dati sabi ko nga, yung sistema po ng mundo ay manual. Di ba? Manual. Tapos automatic, yung nasumunod. Sabi, nakadepende yung katalinuhan natin kung ano po yung tama at mabuti at kalooban po ng Diyos. Amen! Alam niyo po ba ngayon, ang dami pong mga tao nag-i-scam. Doon po nila ginagamit yung katalinuhan po nila kung paano po sila madaling yumaman. So, ipindot ka lang. O mag-ano ka lang ng ganito kahalaga, tutubo ka 20%. Sino ba hindi po mainggan? Alam niyo po, ang katalinuhan po nila, ginamit po nila sa ganong sistema po ng buhay. Kaya, kahit yung iba po mga tao matatalino, nagdadala naman. Nagdadala din. Yung iba nga po kalapot doon, OFW, umuwi siya, nag-invest, di ba? Yung inatan niya sa mahabang panahon, minsan lang nawala. Iba naman, nag-loan, nawala. Ibang sistema po ng katalinuhan po yun. Kaya tayo, bilang isang nananampalataya sa Diyos, dapat matuto po tayo at maging matalino po tayo. Lalo na po kung ano yung tama at mabuti at kalooban po ng Diyos. Kaya sa buhay po, sa pag-aaral po sa Bible, dapat hindi po tayo humihinto. Kung paano po dito sa mundo, tinatawag po natin, yung mga doktor, natapos na po sila ng 10 years, ano pa, nagmamasteral po sila, ano pa, kumuha po sila ng specialist. Tapos, hindi lang po natatapos doon. Nagkaano pa sila, consultant. Sabi ko nga, nagpapatuloy po sila kasi umuunlad po yung sistema po ng mundo. Ganun din po dapat sa isang mananampalataya ng Diyos, lumalago tayo sa kaalaman at pagkaunawa kung ano yung tama at mabuti na kalooban po ng Diyos. Kasi dati okay lang. Dahan-dahan nababago yung sistema po ng buhay natin. Kasi nabuhay ka ng matagal sa sistema po ng mundo. So ngayon, dahil ikaw po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakaunawa ng salita ng Diyos, dahan-dahan na itutuwid yung buhay po natin sang-ayon sa salita po ng Diyos. Amen! Kasi papunta po tayo ng langit, hindi po tayo papunta ng impyerno. Yung mundo, yung sistema po niya, papunta po ng impyerno po yan. Kasi yung liko ng liko. Yung tuwid po ng tuwid. Amen! Sabi nga po ng Bible, in the last day, yung matuwid, magpapakatuwid. Yung liko, magpapakaliko. Yung masama, magpapakasama. At yung marumi, magpapakahuli pa. So dapat dun tayo. Maging matalino po tayo. Sabi nga ng Bible, si Apostol Santiago, sabi niya, ang nagkukulang ng katalinuhan, humingi siya sa Diyos. At ang Diyos ay nagbibigay at hindi po siya nanunumbat. Kung nagkukulang ka ng katalinuhan, humingi ka sa Diyos. Kasi ang Diyos naman po ang pinanggagalingan po ng lahat ng bagay. Kaya, mahalaga na maging matalino tayo. Kung tayong
lamang sa mga anak po natin. Diba? Yung mga anak natin matatalino pagdating sa cellphone. May mga apps na hindi natin alam, di ba? Sila alam nila. Kaya lang, hindi po yun yung totoo katalinuhan. At si King Solomon, pasinin po natin, nung hiningi po niya yung katalinuhan at kaalaman, ibinigay po sa kanya ng Diyos. At hindi lamang po yun, sabi nga, ibinigay pa rin po ng Diyos yung kayamanan at karangalan. Pinagpala po ng Diyos si Solomon. Kaya, nung unang panahon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay dito, si King Solomon. Ang pinakamayaman na nabuhay dito sa mundo, walang iba kundi si King Solomon. Kasi, nakita ng Diyos yung kanyang kababaan at kung paano po niya gustong maging mabuti sa paningin po ng Diyos. Bagamat yung dulo ng buhay po ni Solomon ay napahamak niya. Kasi sumobra din po siya ng katalinuhan. So magandang maging matalino, kaya lang huwag pong sumobra yung katalinuhan. Kasi kapag sumobra ay nagiging kapahamakan din po ito sa buhay po ng isang tao. Di ba? May mga bagay na, may mga tao po ba kayo nakita gano'n? May sobra, sino ba yan? Sino ba yan? Linag po siya, nagtikan. Diba? So, napahamak na sa ulo. Kasi, hindi na niya nabantayan yung katalinuhan na ginagawa po niya bilang isang tao. At binanggit pa po ni Apostol Pablo sa Corinthian, nasabi niya dito, sa 1 Corinthians 1:29, kaya walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya'y nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas na Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nagnais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. So sabi nga natin, yung katalinuhan galing sa Diyos. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki. Kung naging matalino ka, biyaya po yan sa iyo ng Diyos. Amen? At gamitin po natin ito sa mabuting kaparaanan. At sabi nga, gamitin natin ito na nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Kasi sayang yung katalinuhan kung ginamit mo lang sa kasamaan kasi magdadala po ito sa iyo sa kapahamakan. Subalit yung katalinuhan ay binigay sa iyo ng Diyos, kung ginamit po ito sa kabutihan, magdadala ito sa iyo sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya yung katalinuhan mahalaga. Kaya binanggit ng Bible, maging matalino tayo, huwag tayo maging mangbang. Maging mangbang ka sa kamalian, maging matalino ka sa katuwiran o kalooban po ng Diyos. Pangalawa, gusto ko bigyan din dito yung karunungan o katalinuhan sa pamumuhay. Alam niyo po ba, napakahalaga yung sistema po ng pamumuhay natin na tayo po maging matalino. Kagaya po ng sinabi po ng Bible, masama na po yung takbo ng mundo ito. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, sa Romans 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, napakahalaga sa pamumuhay po natin, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo ito. So, sa mundo ito, sabi nga po nila, dalawang klase lang yung tao. Isang tao manloloko, isang tao naloloko. Yun po yung sinasabi po ng sistema po ng mundo. Pero tayo, wala po tayo doon. Tayo po yung mga taong nagnanais na mabuhay at lumakad kung ano yung tama at mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban po ng Diyos. Amen! Kung sa tingin po ng tao, naloko ka, siya lang po yung may alam doon. Pero yung Diyos, nakikita po niya yun. Amen! Ito po yung gusto ko po patuloy natin makita. Kapag yung tao na bumuhay sa kalooban ng Diyos, sasamahan po tayo ng Diyos. Pero kapag tayo lumakad at namuhay ng hiwalay sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo sasamahan po ng Diyos. At lagi natin nababanggit po doon kung ano yung tinanim mo, pagdating ng panahon, aanin mo. Kaya lang, kumisa tayo bilang mga tao, hindi ka mangyayari yan. Piyak mangyayari. Sasabihin ko lang po sa inyo. Kasi yung Diyos, ano po siya, patuwid. Kapag tama, tama. Kapag mali,
mali. Yung po yung palatuntunan po ng Diyos. Hindi kagaya nga po ng tao, yung pamumuhay, pwedeng tama, pwedeng mali. Konting tama, konting mali. Konting tama, konting mali, konting tama. Yun po yung tao. Eh sabi ng Bible, huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Upang maunawanan ninyo ang kanyang kalooban. Kapag nabago po yung ating kaisipan, malalaman po natin yung kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kasi habang hindi nababago po yung ating kaisipan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, hindi po tayo makakapamuhay po ng tama at mabuti. Amen! Kaya nga po tayo nagbabasa ng Bible para may tama po yung buhay natin, maging mabuti po yung buhay natin. At yung mundo po kasi, yung sistema po ng mundo ganito. Kinakailangan mong mandaya para madali ka umunlad, umasenso sa buhay. Pero alam niyo po, pwede po yun, saglit lang. Sa dulo nun, sisingilin ka na ng Diyos. Amen! Pero kapag nagsimula ka, na doon po yung pagsama ng Diyos, asahan mo hanggang sa dulo, masaganang biyaya at pagpapala ang ipagkakalap sa iyo ng Diyos. Amen! So, napakaganda na lumakad po tayo kung ano yung, sabi nga, mabuti at ganap na kalooban po ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo, payo po niya sa atin sa Efeso chapter 4, iwan na ninyo yung dati ninyong pamumuhay. Ubahin na ninyo ang iyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, na hayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kinakailangan daw po, may nababago sa atin, may iniiwan po tayo sa buhay. Amen! Kung dati, managtas ka, sunod-sunod, managan na. Yung may iniiwan ka na, may nababago na sa buhay mo. Sabi nga sa kami, binabago mo ako araw-araw. Dapat may nababago naman po sa buhay natin. Amen! Ibig sabihin nun, may biyaya po yung salita po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sa pamumuhay, iwan na rin nyo yung dating pamumuhay. Yung buhay natin dati, na alam natin na hindi tama, hindi mabuti, at ang dulo nito ay kapahamakan, iwanan mo na. Amen po ba daw, mga kapatid? Napakaganda tayo nung namumuhay po tayo na maayos. Kasi wala kang kinatatakutan na magaganap sa buhay mo pagdating ng panahon. Kundi ang inaasahan mo, yung biyaya, yung pagpapala na ipagkakalap sa iyo ng Diyos. Dahil lumalakad ka, namumuhay ka sa ayon sa kalooban mo ng Diyos. Madaming tao na kung titignan natin nung una, maganda yung buhay nila. Masagana, maayos. Pero nung nanilis ko sila ng landas, makita natin yung dulo ng buhay nila, napahama. Kaya, makita natin doon, at ipinapakita doon ng Diyos na hindi po talaga mabuti yung pinasimulan mo ng yung pinasimulan mo ng mabuti, ang magiging dulo noon ay mabuti. Pero kapag ang isang bagay pinasimulan mo ng masama, ang dulo noon ay kapahamakan. Kaya sabi nga, kung alam na po natin yung dulo ng mga bagay na dati mong ginagawa ay kapahamakan, iwan na po natin yun. Mamuhay na po tayo at nasahin po natin lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, iwan na ninyo yung dating pamumuhay. Hubahin na ninyo yung dati ninyong pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong suot ang bagong pagkatao. Kasi po tayo po ay tinawag na bago. Amen. Binago na po tayo ng Diyos. Kaya napakahalaga na makita po yung salitang pagbabago. Bagaman, lagi po nating na binabahagi, yung pagbabago hindi lang po nagaganap talaga within 24 hours. Ang mahalaga po doon, may nakikita ang pagbabago sa buhay po natin. Amen! Yung po bang sasabihin ng aking bahay mo, ay, nakikita ng pagbabago na naganap sa buhay ng tao niya. Dati yung buhay niya, pamumuhay niya, talagang liko-liko. Ayun, dumidiretso. Naging ayos, naging tama. Kaya yun po yung sinasabi sa atin ng
Bible. At si Apostol Pablo, maging sa Book of Thessalonica, binabanggit po niya dito, Thessalonians 4:1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin sa inyo, ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, hindi lang po tayo, doon man pong unang panahon, si Apostol Pablo, kinakausap po niya yung mga mananampalataya. Kasi bilang tao, nabuhay din po sila sa pagkakasala. Kaya nakikiusap si Apostol Pablo, yamang sila ay nanampalataya at tumanggap sa Panginoon, sabi dito, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung pagiging kalugod-lugod, hindi po sa tao, sa Diyos. Amen! Kasi sa tao, pwede po tayong magtaguan eh. Nakita niyo ba yun? May nagtatago. Ba, may mga mananampalataya. Wala si pastor, o wala yung leader, gumagawa ng patago. Di ba? Tapos may bantay. May dumaan, si pastor, nagpapalo up. Tago ka tayo, magtago. Kasi gumagawa po sila ng patago. Di ba? Mga cell leader, yung mga cell group, yung mga nagsisell group, di ba? Diba, alam niyo, Wednesday, yung may cell group mamaya, pahinga muna tayo. Kaya nagkataon, iba palang araw yung pagdalaw ng cell group leader. Diba? So, alam niyo po, huwag po tayong matakot sa tao. Sa Diyos po tayo matakot. Amen? Amen. Kasi sa Diyos po tayo mananagot pagdating po ng panahon. Ang gampanin po ng bawat isa po sa ating pagpaalala. Amen. Sabihin po yung tama at mabuti at kalooban ng Diyos. Pagdating ng panahon, tayo po lahat ay haharap sa hukuman po ng Diyos. Magbibigay sulit po tayo. Kaya kung sa tao walang matatakot, ay sayang naman. Diba? Hindi ka makayang ligtas po ng tao. Kaya, nasahin po natin sa tulong at biyaya ng Diyos, i-ayos po natin yung ating pamumuhay bilang tao. Bagamat yung pamumuhay po ng mundo, sabi nga po natin sa sistema po natin ngayon, madalang na lang po yung totoo. Madaming nagsasabi ng totoo pero hindi ginagawa. Diba? Yun po kasi yung pamumuhay po ng mundo. Kaya tayo, bilang mga tinatawag na ilaw, manatili po yung ating liwanag. Hindi po yung patay sindi. Diba? Kasi Christmas light. Patay sindi, patay sindi. Yung pagiging born again, pagiging mananampalataya ng Diyos. Pagka linggo, lumiliwanag. Pagka Lunes, lumidilim. Pagdating ng Biyernes, madilim na talaga. Huwag pong ganon. Kundi kinakailangan, manatili po yung liwanag natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Amen! Kaya kasi paano po maniniwala yung mga hindi mananampalataya na ang Diyos po talaga ay mabuti, ang Diyos po talaga ay tama, at ang Diyos ay kinakailangan lumakad tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Kung tayo mismo naman ang nampalataya, hindi po makita po ito sa buhay ng bawat isa. At lagi po natin napapakinggan, yung evangelism po ay 90% yung nakikita po ng tao na maniniwala sila sa Diyos. 10% lamang po yung sinasabi natin na maniniwala po yung mga tao. Kaya lagi po nila sinasabi kung ano daw po yung nakikita ang ginagawa ng matanda sa paningin ng bata, ito daw po ay tama. Kaya kung ano daw po yung ginagawa natin, yun daw po yung paniniwala nila. Di ba? Kaya, i-ayos po natin yung ating pamumuhay. Sabi ko nga, lalo na po sa mga negosyante, huwag po tayong matakot kung sabi ko nga, kung sasabihin natin na kulang yan isang buhit. Kulang yan ang isang kilo. Kasi sabi ko nga, magiging milyonaryo po ba tayo sa isang kilo? Diba? Binawasan mo na isang kilo. Magiging milyonaryo po ba tayo? Hindi naman, di ba? Bakit po binawasan? Kasi yun po yung sistema po ng mundo. Kinakailangan yung 50, gano'n lang po 49. Yan yung sakto. Sa sistema po natin dito sa
Di ba? Pero kung titingnan mo yung tama, kailangan 50 talaga. Di ba? Yun po yung tama. Kaya lang, yung sistema dito, yun po yung tama. Kaya yung pamumuhay natin, napakahalaga na iayos po natin. Kagaya po ng binabagit po dyan ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo mismo, nakikiusap siya sa mga mananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, mamuhay po tayo ng nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Kaya maganda maging matalino po tayo sa pamumuhay. Para patuloy natin magawa at masunod kung ano yung kalooban po ng Diyos. Amen po ba tayo mga kapatid? Binibigyan tayo ng katalinuhan upang magawa natin at masunod kung ano yung kalooban po ng Diyos. Pangatlo, sabi po dyan, yan, kahulungan sa pagharap sa pagsubok sa buhay. Lahat naman po tayo dumadaan ng mga pagsubok. Amen. So, paano po ba yung pagsubok sa buhay? Sabi nga, magiging matibay ka, magiging matatag sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Sabi niya dyan, kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat natatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon at bumagsak at lubusang nawasak. Kung titingnan po natin, yung taong nakinig at nakaunawa ng salita ng Diyos at yung taong nakinig at hindi umunawa ng salita ng Diyos, parang po silang dinaanan po ng malakas na ulan. Bumaha, binayo po yung hangin. Kumbaga sa bahay, kagaya po dito, saka po yung katabi natin, kung uulan doon sa kabila, uulan din po dito. Kung babagyuhin po doon, babagyuhin po dito. Ang pagkakaiba lamang po doon, yung pundasyon. Yung kanyang pinagtatayuan. So sa buhay po natin, napakahalaga upang maging matalino ka sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay, kinakailangan tayo po yung nakikinig at umuunawa ng mga salita po ng Diyos. Upang mula po doon, alam natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kasi kapag alam mo yung mga salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, alam po yung mga bagyo ng buhay, alam po yung baha ng buhay, alam po yung mga hangin sa buhay, kaya po natin itong pagtagumpayan. Amen! Pero kapag wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan, madali ka pong manghina, madali ka pong sumuko, madali ka pong mawalan po ng pag-asa sa buhay. Pansinin po natin yung mga tao na sa Bible, talagang pinanghawakan po nila yung salita ng Diyos at pangako ng Diyos. Hindi po sila natakot. Sila sa Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit iyakin sila doon sa pugon. Hindi sila natakot na mamatay. Kasi alam nila, ligtas naman po sila kung sakasakaling mamamatay po sila. O si Daniel, bakit hindi po siya natakot na ihulog sa pangangako ng mga leon? Kasi alam niya, ligtas naman siya. At iingatan po siya ng Diyos. Amen! So sa buhay po natin, kung alam po natin yung salita ng Diyos, alam po natin yung pangako ng Diyos, alam po tayo ng takot sa buhay. Kasi alam natin yung salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos. Sabi nga ng Bible, nangangailangan ka ng mga financial material na pangangailangan. Sabi ng Diyos, tumawag ka at sasagot siya sa iyo. O kaya, dumating ka sa nangihinga, tingnan mo yung mga ibon. Di ba? Buti pa yung ibon, pagkagising sa umaga, umaawit ikaw, buhay ka, hindi ka ayaw mo umawit. Bakit? Kasi nagkukulang ka ng pagtitiwala at pananampalataya sa salita po ng Diyos. So sa buhay po natin, mahalaga yung salita ng Diyos para tayo po ay maging matibay o matalino sa pag-aap sa mga pagsubok. At ang sabi nga ng Bible, yung tao nakikinig at umunawa ng salita ng Diyos, katulad po siya ng isang taong matalino. Alam niya kung paano po niya bibigyan ng solusyon yung lahat ng bagay sa tulong at biyaya po ng Diyos. Pero yung tao hindi nakakaunawa at nakakaalam ng salita ng Diyos, wala po siyang alam kung paano po niya bibigyan ng solusyon. Ang alam niya, maglasing na lang tayo. Yung mga babae, yung mga lalaki, di ba? Mabigat yung problema. Maglasing na lang. Yun po yun eh. Mabigat yung problema sa bahay. Inaaway yung asawa. Inaaway po yung mga anak, di ba? So hindi po siya nakakaunawa kung ano yung kalooban po ng Diyos. Pero yung mga tao nakakaunawa at nakakaalam ng salita ng Diyos, ang una niya gagawin, manalangin tayo sa Diyos. May awa ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay na yan sa tulong ng Diyos.
Amen. Kasi, alam niyo yung salita ng Diyos, pangako ng Diyos. O kung palang pagsubok, nagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen. Hindi po siya nagpapahina, nagpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya, pinatatatag ka pala sa pananampalataya, hindi dapat magalak ka, hindi ka dapat malungkot. Pinatitibay yung ating pananampalataya. At lagi kong sinasabi, yung pagsubok, hindi siya kumakonti, dumadami. Amen. Ilagay mo na sa puso mo yun, sa isip mo, yung pagsubok, hindi siya kumakonti, dumadami. Yung problema, hindi siya kumakonti, dumadami. Yung mga alalahanin, intindihin, hindi siya kumakonti, dumadami. Kaya kapag sinabi mo, hindi na natapos, matatapos ka talaga doon sa nalipos mo. Amen. Gusto niyo kung matapos na. Kasi ganito na lang kasimple. Halimbawa, binata ka, nag-asawa ka, dalawa na yung problema mo. Intindihin mo. O nagkaanak, tatlo na. O, nag-aral, nadagdagan, nag-asawa, nadagdagan, nagkaapo ka, nabawasan mo pa, nadagdagan. Sa kanya sinasabi, hindi na ka natapos. Matatapos ko yan pag nandun ka na po sa nalipos. Kaya ilagay mo na sa puso mo, sa isip mo, dumadami. At ang maganda nun, magalak ka. Imbis na ayaw mong tanggapin, hindi ko kayang tanggapin, ay hindi pwede yun. Bahagi po ng buhay po natin. At ang isipin mo, magiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pinakitibay lang po ng Diyos yung buhay po natin. Halimbawa, nagkasakit ka, bahagi po ng buhay yun. Kasi hindi ka titibay tatatag sa kalagayang pagkakasakit, kung hindi mo naranasan yung salitang pagkakasakit. Hindi ka tatatag sa kabila ko ng mga pagkukulang kapag hindi mo dinaanan yung salitang pagkukulang. Halimbawa, dati ganito. Dati yung problema mo lang 1,000. Napagtagumpayan ko pa. Pagka may problema ka, 500. Wala yan. Yung may 1,000, napagtagumpayan ko. Halimbawa, nagkasakit ka ng matindi. Napagtagumpayan mo, tapos nagkasakit ka lang ng simple. Ay, wala yan. Kasi napagtagumpayan ko na yung malaki. Kaya ko din pagtagumpayan itong matindi. Yung po bang gano'n? Kasi napatatag na yung pananampalataya. Kumbaga sa isang tao nagpapasan. Dahil nakayanan mo na yung 50 kilo, pag 25 kilos lang yung papasanin mo, tagaan lang. Kaya ko yan. Amen! Kasi nadala mo na yung 50 eh. Napatatag ka na po doon. Kaya kapag maliliit na lang, kaya po natin sa tulong at biyaya po ng Diyos. At ang sabi po diyan, dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging galak at walang pagkukulang. Hanggang wakas. Sabihin mo sa iyo sa iyo katabi. Hanggang wakas. Kasi nga po na iba, nasa nagdadala lang yan. Iba hindi halatain na yung problema mo, malaki na sa iyo, pero nakakaya ka pa eh. Masaya ka pa eh. Simple lang. Amen. Kasi alam mo, may kasama ka by Diyos. Okay, sabi sa Corinthian, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang mga tao. Tapat ang Diyos. Sabi niya dito, tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ang higit sa inyo makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So yung pagsubok na dinadaanan mo, kaya mo yan. Kasi sabi ng Bible, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ang higit sa inyo makakaya. Kaya po natin yan. Kaya kapag dumadaan ka ng pagsubok, kaya mo yan. Amen! At ang maganda po noon, sabi ng Bible, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Di ba nalampasan naman po natin yan? Nung una, medyo nag-isip ka, paano? Anong gagawin ko? Bakit? Ano na ako lalapit? Ano yung... Tapos, di mo na napasin, tapos na pala. Lumampas na pala. Para matalino, alam niya kung kanino po siya lalapit, kakapit, at magtitiwala at mananampalataya sa kanyang buhay. Amen! And sumunod po noon, sabi niya, kaunawan upang pagpalain. Yan. Gusto po ba niyo pagpalain? Ang tao pagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang tao matulungin sa sagana ang pamumuhay
at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulog. Alam niyo po, napakahalaga na maging matalino po tayo upang tayo po ay pagpalain. Alam niyo po ba yung way ng God? Iba po yung way ng God, iba po yung way ng tao. Yung kapahaanan ng Diyos, nasabi po diyan, tayo po ay maging mapagbigay. Ang tao magbigay ay lalong yumayaman. Sa sistema po ng tao, hindi. Bakit? Nawawalan ka eh. Di ba? Bawa, meron kayo 1,000 sa pusa. Tapos may lumapit sa'yo, pinumbig ka ng Panginoon. Anak, bigyan mo siya ng 500. Nawalan ka, di ba? Nawalan ka ng 500. Yung 1,000 mo, 500 na lang. Pero bakit sinasabi dyan ng Bible, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman? Kasi yung Diyos ang magbabalik po noon sa ibang kaparaanan. Amen? Pero kung iniisip ko, paano ko yayaman? Nawalan nga ako ng 500 eh. Di ba? Iba po yung kaparaanan po ng Diyos, iba po yung kaparaanan po ng tao. Yung po yung